mataas na pagkondena ng mga pampublikong guro dito sa ating Pangulo na matigas ang ulo. Matapos ideklara ng Supreme Court unanimously na illegal at unconstitutional itong disbursement accelerating program, ay mayabang pa niyang ipinaghambog sa lahat. Gantarang pinagtatanggal ito ng Pangulo kahit na ito ay unanimously inopose ng Supreme Court. Hindi natin hayaan itong mga ganitong klase ng kapuktutan ng ating gobyerno. Dapat tayong manindigan dahil nahihirapan na ang mamamayan. Nahihirapan sa samot-sarong pahirap ng ating gobyerno. Maternity leave, yung mga kasama nating teachers ay dahil kinuha na ng mga magnanakaw na yan at isinama doon sa disbursement acceleration program. Kaya wala na rin tayong mga janitor, wala na rin tayong mga security guard, at wala na tayong mga utilities sa ating mga paaralan. Ito yung isang skema nila, yung rationalization plan. Ito ay bunga rin. Yung mga pondo na natitipid nila dito ay dinadala doon sa disbursement acceleration program na to. Kaya mga kasama, tayong mga teachers, magkaisa tayo kasama ng malawak na sektor ng lipunan natin upang ikundina at patuloy na palakasin yung ating panawagan. Ang panawagan natin na ang itong pork barrel, itong disbursement acceleration program, Magmamaslid na po kami. Yan po ang pinakamataas na antas na aming gagawin. Hindi na namin kayo tuturuan, mga bata. Lalabas kami, isang araw lang naman. Sana sumuporta din kayo. Sapagkat hirap na ang inyong mga guro. Wala na kaming sinusweldo. Hindi dagdagan ang ating Pangulo, tulungan nyo kami. Kamatayan para sa inobasyon. Ito ang sumisimbolo sa pagkadisgusto sa paninindigan ng Pangulo na ipaglaban ang DAP. Wala na ngayon ng kulay yelo. Ang lahat ng guro sa buong bansa. Ito ang paninindigan. Ito para sa ating lahat. At syempre naman, ito po ay isang tagumpay ng mga kaguruan at mga estudyante sa araw na ito ng pagkundina. Presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi hiwalay ang mga guro ng bayan sa isyu ng mamamayan. Sahod busabos, sahod alipin tulad ng mga manggagawa. Ito ang dinaranas ng ating mga guro. Matindi tayong inaagupit. Pero ano ang ginawa niya sa kanyang mga boss? Binubusabos niya. Bakit kamo po binubusabos? Simula po lang po siya ay maluklok. Nagsimula na pong tumaas ang lahat ng bilihin natin. Tumaas ang mga basic services. Araw-araw na lamang nasa news, itinatakda ang pagtaas sa fare ng LRT, MRT, at ngayon, recently lang, nakataas ang presyo ng mga bigas na pangunahing kailangan ng kanyang mga boss upang mabuhay. Tinaas din ang mga iba't iba pang serbisyo sa mga gobyerno. Sa isang guro, isang magulang na mayroong 5 anak na kailangan kumita at kailangan mayroong 25,000 to 30,000. Napakahirap po na itaguyod ang aking mga anahay. Sa pangalawa po, pagbabayad ng mataas na kuryente. Ano pa po? Ang tubig na napakataas. Talagang napakahirap ng ginagawa sa atin ng Pangulo. Walang increase sa sweldo, pero panay ang increase sa trabaho. Alam nyo, ang binabanggit ko mga kasama, ang ILS, mga guro ko, kailangan meron kayong laptop. Kailangan meron kayong internet connection para nyo matrabaho ang inyong mga gawain sa loob ng paaralan. dapat din pong isulong ang House Bill 245 kung saan dapat ang sweldo ng guro at mga kawani ay itaas. Sa aming pamatasan, may kasabihan po na may budget, walang budget sa edukasyon pero marami sa
resibo na ito, simbolo ng pagtatakwil sa mga mandarambong at magnanakaw na nasa loob ng palasyo ng Malacanang. Hindi dilaw, kung hindi itim, tanda ng nalalapit na araw ni Aquino para siya ay ikalaboso. Kasama si Butchabad, isasabit natin. Bongbong Aquino, Butchabad, magkasabwat, papanagutin, palayasin. Bongbong Aquino, Butchabad, magkasabwat, papanagutin, palayasin. Sa zona, libo-libo kami napupunta doon para makinig ng zona. At kapag narinig namin na wala kaming maaasahan sa kanya, maapektuhan ang 768 na paaralan sa buong National Capital Region. Maapektuhan ang 20 milyong mga kabataang estudyante kasama ng 55,000 mga teachers sa National Capital Region. Sapagkat sa araw na ito ay sabay-sabay naliliban sa aming mga klase ang ating mga gurong pampubliko. Kaya ang panawagan namin bago mahuli ang lahat, Benigno Simon Aquino III, kailangan ay pakinggan mo na ang panawagan ng sektor ng edukasyon. Habang mayroong pangaligus ka, tuloy ang laban ng masa, tuloy ang marcha ng pakikisa. Habang nag-aarinayang pa, habang bayan natin iyak pa, tuloy ang laban, tuloy ang ating pakikibaka, tuloy ang sigaw ng paglaya. Ang guro ng bayan,